sa Kwentuhang May Kwenta. Tuwing Biyernes ng gabi sa Kwentuhang Diretsahan with Yorme's Choice. Together, we will make Manila great again. Manila, God first. Mga Rema, mga Repa, welcome sa Kwentuhang Diretsahan with your Miss Choice. Para sa buwan naman ng episode, ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa Kwentuhang May Kwenta. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza, direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. At ngayon, nakatambal ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Sa totoo lang po, hindi ko pinlano na ako ay tatakbo or pumasok sa mundo ng politika. Although bata pa lang ako, I've always wanted to be a missionary. And so dinala ko ang puso ng misyonaryo kung saan man akong karerang dinala ng Panginoon. And as a broadcast journalist for 7 years, nakita ko ang pangunahing problema ng taong bayan ay kahirapan. And livelihood for me is the best way to actually alleviate yung mga problema na nangyayari ngayon sa ating lipunan. And nung ako ay na-offeran na tumakbo kasama ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at sinabi nga niya sa akin na maaari akong humiling ng isang bagay na para sa akin ay malapit sa aking puso. Noong sinabi ko sa kanya na importante para sa akin ang isulong livelihood para sa bawat Manilenyo at sinabi niyang susuportahan niya yan, dun ko naisip na kakayanin ko ang laban ko at tatakbo ako bilang vice-alkalde niya. Although if I was asked by another person to actually run with him or her, siguro hindi ako papayag because it was really never in my plan to do this. But given na dahil si Yorme ang nagtanong sa akin and in line yung gusto niya mangyari dun sa gusto kong mangyari, kaya po ako pumasok dito sa mundo ng politika. Ang naalala ko nung panahon ng pandemya kay Yorme was during that time I had a morning show called Bagong Pilipinas. And meron akong isang inspiring segment called The Good One. And during that time, maugong ang kanyang pangalan dahil ang dami niya nagawa during the pandemic. So, kinuha ko siya as my guest. And surprisingly, nung pumayag siya na gawin ko siyang guest ng aking programa, nakita ko na nandun siya sa loob ng City Hall at hindi siya umuwi ng 3 buwan. So nakita ko yung hirap, pinakita niya sa akin kung saan siya natutulog, pinakita niya sa akin yung daily routine niya. Nakita ko na siya ay naging isang working mayor amidst the pandemic. And one notable thing that I remember was yung pagtayo niya ng quarantine sites para sa mga COVID patients and yung multiple vaccination sites na maraming nakinabang kahit na hindi mga taga Maynila dahil dumadayo doon, nakita ko na sinecure niya na lahat ng dadaan sa Maynila ay safe na from COVID. Aside from that, I remember, I think he built a COVID facility in 50 days, if I'm correct, na para talagang tumulong para magkaroon ng access sa mga Manileños sa proper healthcare nung nagkaroon sila ng COVID. On top of that, nakita ko rin kasi kahit na may pandemic, kahit na nakikipagsapalaran si Yorme sa mga problema na dinudulot ng sakit ng COVID, marami pa rin developments ang naitayo during that time. So talagang nakita ko, he's a very good mayor and he's very hands-on. And with that, I give all my praises to him and I really think he's the best mayor in Manila. Isang bagay na pinag-usapan namin ni Yorme na in line with what I want also is to bring back the minimum basic needs of every Manileños. That be housing, healthcare, education, and livelihood. And for me, importante yon dahil ang kahirapan talaga, masusupuan lang yan kung lahat ng mga basic needs ay ma-provide ng gobyerno. But isang bagay na very personal to me ay ang livelihood, which yan ang hiningi ko kay Yorme na gusto ko sanang tumulong ng matindi. Livelihood in the sense that magtuturo tayo ng livelihood sa lahat ng mga Manileños na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. And we will have to invite different sectors na medyo napag-iiwanan. One is yung mga PWDs, give them opportunities to learn na mag-livelihood. Ang mga senior citizens, I want them to feel na kasama sila sa lungsod ng Maynila.
So, aside from that, of course, yung pagbibigay ng mga livelihood sa mga Manilenyo na kayang magnegosyo, pero ang diferensya nito sa pagbibigay lamang, merong kaakibat na training, monitoring, and to make sure na lumalago ang negosyo. And aside from that, papapasukin din natin yung konsepto ng kooperatiba. Dahil naniniwala ako, pag tulong-tulong ang mga Manilenyo, mas madaling mag-succeed sa buhay. And aside from that too is values formation. Kasi madaling magbigay ng pera, madaling magbigay ng negosyo, pero importante na iintindihan natin bakit natin ginagawa to at anong yung higher purpose to things. I think for me, yan ang isang major contribution ko na maibibigay sa magiging administrasyon ni Yorme. Ang nais ko para sa Batang Maynila is for them not to just survive, but to thrive, to find their purpose and their mission in life, and for every Manilenyo to feel like they are included in government. Maramdaman nila ang kalinga mula sa isang gobyerno na mapagmahal na ninanais na sila ay mag-succeed rin sa buhay. Gusto ko, gaya ni Yorme, tumangos ang ilong ng every batang Manilenyo at tumaas ang kanilang mga noo na sila ay taga Maynila. Ang advantage ng pagiging atienza, for me, ito po yung pagmulat sa akin. Dahil nung bata pa lang ako, namulat na ako sa mundo ng politika. Nakita ko ang aking ama, simula nang nagkamalay ako, tumutulong na sa lahat ng mga Manilenyos. And for me, advantage yon na namulat ako dito sa realidad na hindi madali ang buhay para sa lahat ng tao. Because at a very young age, I really wanted to be a missionary. I wanted to dedicate my life to the Lord. Although, napunta ako sa iba't ibang mga karera, pero isang bagay na pinangako ko sa Panginoon, na kung saan man niya akong karerang dalhin, bibitbitin ko ang puso ng misyonaryo doon. Actually, bata pa lang po ako, medyo mahilig na akong magtanong sa kapwa ko kung anong mga problema. At dahil ako nga po ang bunsong anak ng vice alkalde at alkalde noong mga panahon na yon, ginamit ko ang aking boses para marinig sila. Nung ako ay naging ina, ginamit ko naman ang boses ko para marinig ang mga hinaing ng mga ina. And nung ako po ay naging isang broadcast journalist, ginamit ko ang puso ng misyonaryo para isigaw ang boses ng mga kababayan natin na napag-iwanan sa daylayan ng lipunan. For me, yan ang isang advantage ng pagiging atienza, na namulat ang aking puso, namulat ang aking isipan sa mga problema kinakaharap ng mga Manilenyo at na-activate ang puso ko para tumulong. Hindi naman natin kailangan maging misyonaryo as in misyonaryo eh. The most that we can do is use whatever God-given career that we have, use it para makatulong sa ating kapwa. Pagiging isang politiko na may puso na totoong tumulong sa tao, para sa akin, pagiging misyonaryo na rin yun. And I will have to give all the credit to, kasi nung namulat ako, nung bata pa lang ako, ito na po ang pinakita sa akin ng aking ama na isang atienza. Sa totoo lang po, kung ibang tao ang nagtanong sa akin kung pwede ako maging ka-tandem bilang vice-alkalde, hindi po ako papayag. Kaya ako pumayag na sumama kay Yorme dahil sa aking paglilibot sa Maynila at narinig ko ang hinaing ng mga taong bayan. At nakita ko na si Yorme ang solusyon para maibsan ang hirap ng ating mga Manilenyo. At nung tinanong niya ako at sinabi niyang makakatulong ako pagdating sa livelihood, dun ako umuo na papasok ako sa mundo ng politika at sasama ako kay Yorme. Naniniwala ako ng sigaw ng mga Manilenyo na bumalik na si Yorme ay isang sigaw ng kanilang mga puso na bumalik ang pagmamahal ng gobyerno na naramdaman nila noong panahon na si Yorme ay alkalde ng Maynila. And it's a great honor for me na mapili bilang vice-alkalde ni Yorme. And one thing that I will have to really stand firm on, susuportahan ko po ang mga proyekto, programa na gagawin ni Yorme. Dahil alam ko, ang pagsuporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat Manilenyo.
Para sa akin, sana ako maging choice ng taong bayan. Dahil ang desisyon ko na tumakbo ay isang bagay na alam ko hinulma ng Panginoon at ng pagkakataon. Bata pa lang po ako, nakikinig na po ako sa hinaing ng mga taong bayan, ng mga Manilenyos. Ako po ay nakapagtapos ng political science, major in governance. Imbis na pumasok sa mundo ng politika, ginamit ko ang mga natutunan ko para tumulong diretso sa tao. Nakinig ako sa hinaing ng mga Manilenyo, from bata, matanda, hanggang nung ako'y naging isang journalist, narinig ko na ang problema na pinagdadaanan ng aking mga kapitbahay, ng mga taga-Maynila. And dahil mulat ako sa problema nila, na somehow alam ko na rin paano susolusyonan nito. And given na kasama ko si Yorme na isang sensitibong tao na may puso talaga para tumulong, alam ko ako ang magiging best partner na isasama nyo kasama ni Yorme. Dahil ako, alam ko, susuportahan ko si Yorme at hindi ako narito para sa posisyon. Nandito ako to make Manila great again. Isang bagay na sinabi ni Yorme sa akin dati, isang vision niya para sa Maynila, is gawin ng Maynila parang Singapore. And given na yan din ang wish ko, yan din ang vision ko, makakaasa ang mga Manilenyo na susuporta ako at kahit kailanman, yung loyalty ko will be to the Manilenyos, to the projects, to the programs na gagawin ni Yorme na alam ko makakabuti sa bawat isa sa inyo. Ang trabaho ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, polisiya, resolusyon na dapat angkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Para sa akin, mulat ako sa problemang kinakaharap ng mga Manilenyo. Dahil bata pa lang po ako, nakikinig na po ako sa hinaing nila hanggang no ako'y naging ina, hanggang ako ay naging broadcast journalist. Naniniwala ako dahil nakita ko mula sa aking ama nung siya'y naging vice mayor ng 2 termino kung paano niya na-unite ang City Council na magkaroon ng isang vision na nag-synergize sila para gumawa ng mga makabuluhang proyekto through Buhayin ng Maynila program. Alam ko, nakita ko ang mga paghihirap na pinagdaanan niya at nakita ko rin kung paano niya yun inayos. You know, madali kasing magkaroon ng posisyon ng isang vice-alkalde. Pero para malaman mo yung masalimuot na paraan para maayos ang mga problema na minsan kailangan mong isipin ng matagalan kung paano mo gagawan yun ng solusyon, yun ang nakita ko sa aking ama. And another thing, yung mga moments na kinailangan niyang gumawa ng mga desisyon na medyo crucial, nakita ko rin kung paano niya ginawa yun. So ang akin, hinulma ko ng aking ama para ipagpatuloy ang laban niya dito sa Maynila bilang isang vice-alkalde at tinrain niya ako maging isang magaling na vice-alkalde. Dahil masasabi ko, isa ang aking ama sa naging isa sa pinakamagaling na vice-alkalde ng Maynila. Nakita ko rin kung paano gumawa ng desisyon na may integridad na makabuti sa taong bayan. Alam ko, ako ang magandang choice rin para maging vice mayor dahil I'm a mission-centered person. Pag may ginagawa ko, nilalagyan ko ng mission ang aking sarili kung bakit ko to kailangan gawin. And pinalalalim ko kung ano man ang kailangan kong tapusin. And laging hindi ko iniisip ang sarili ko pagdating sa mga desisyon. Para sa akin, ang lagi kong i-consider ay ang mga taong bayan, mga Manilenyos, ang mga sektor na aking tinayuan kahit wala pa po akong naging posisyon, ang senior citizens, ang PWDs, ang LGBTQ+, ang mga Muslim community, makakaasa kayo. Kasi for the longest time, marami kayong mga kailangan, mga bagay na hiningi na nakita ko hindi kayo napagbigyan. Naiintindihan ko ang mga problema nyo. At dahil dyan, makakaasa kayo na magiging kasama kayo ng plano namin ni Yorme. And as a Vice Mayor, mararamdaman nyo ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina. Yes! Gusto niya sagot ko, no! Hindi ko nga alam lahat. Yes. Teka, feeling ko sa hininga ko to. Kundi fake to. Feeling niya perfect ako.
No! Pag nagbabasa ako ng dokumento, nagbabasa ako ng dokumento. Kung nagbabasa ako ng chismis, nagbabasa ako ng chismis. Ganun lang kadali yan. Natatakot ako. Ah! Bakit truth or false nanginginig? Sadista to. Parang hindi ako yan. Parang si Yorme yan. Mahilig, bakit ngayon ka, Kasi pag kumanta ako, alam ko yung lyrics eh. Ah! Ang sakit! Never, kasi hindi ko naman sinasabi na sa utak ko lang. Hihinga na ako. Alam ko manginginig to. Masakit to. No, kasi hindi naman ako nag-try matuto ng bagong wika. English, Tagalog lang tayo. Always. So yes, diba? Yes, okay. Yes. Bakit ka naman mag-upload ng maraming selfie? Siyempre, pili ka ng pinakamaganda. Uy! Ay! Always. Strict ang parents ko. Nakalabas lang ako, kasal na ako, alam niyo ba yun? Uy! Always. Madaldal po ako, bata pa lang ako. Palagi. Lalo na pag nakakita ako ng mga senior citizen na nagpapadyak o nag-vendor siya, yun, sobrang naantig ako, naiiyak ako. See? Magkaisa po tayo mga batang Maynila. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso at ang inyong lingkod, Chia Atienza, at ang buong Yorme's Choice. Together, we will make Manila great again. Manila, God first.